And now, it's our privilege to introduce our special guest speaker for today. She is the senior pastor of Hope Ministries and an inspirational speaker who graduated from Asian Seminary of Christian Ministries with a degree in a Bachelor of Arts in Theology and Wow. currently taking Masters of Divinity. Amen. She was the city coordinator of the Kabataan Iwas Droga movement in the city of Imus and part of non-government organizations like Puso Movement and president of Touch Campus Imus, accredited partner of Youth Affairs Office in the city of Imus. Yes, she is a former host of Bless Pilipinas TV and her life story was featured on GMA 7's Magpakailanman and 700 Club Asia. We are so blessed to hear the Word of God this afternoon, and we are excited to receive God's message through her. Amen. That's why let's prepare our Bible, ballpen, and notebook. As well our hearts and our minds. Let's welcome our guest speaker for today, Pastor Chris. Afternoon. Pakibati naman yung katabi mo. Pakitignan mo muna yung katabi mo. Say mo, in love ka ba? Nakaka-in love ba yung katabi mo? Anyway, I am Pastora Krisha Yuzon. We came doon sa South, sa Imus, Cavite. And I am with my team, Hope Family Ministries. Pwede bang tayo? Ayan po. Ayan po. And gusto ko lang sabihin before I start, no? Every time I'm given a chance to be invited as a guest speaker, malalamsin sa ka-live naman po tayo, no? I have this conviction na nagsasama ako ng team, ng worship team, so that yung mga worship team at yung mga iba na nandito, maka-receive naman from the Lord. Amen po ba, mga worship team ng Blaze, di ba? Kasi usually, di ba, pag may guest speaker, mag-isa lang siya, tapos ang magme-minister mamaya is yung the whole team pa din. But that is my conviction, no? And alam niyo po ba, nung November, na-invite po ako sa Saudi Arabia. Sabi ko, Lord, ang hirap ng walang team. Praise God, may sumagot. Yung team ko nakasama din ng Saudi Arabia po. So, walang imposible. But I just want this to be short but sharp. Sabi mo nga short but sharp. Kasi ang mga attention span ng Gen Z ay talaga namang short, 'di ba? Kaya may TikTok, kaya may Reels, 'di ba? Kasi pag matagal-tagal na sa 1 minute scroll, pag hindi interesting ang story or ang content, anong ginagawa? Pero pag interested ka sa content at sa tingin mo may mapupulot ka, nagsistay ka. At pag nagstay ka sa reel na yon o sa clip na yon, ang algorithm mo puro ganun na. Kaya ngayon, magsistay ka. Sabi mo sa katabi mo, magsistay ka. Hindi ng 1 minute. Sabi mo, 1 day. Ay, hindi 1 day. Isang araw pala tayo dito. But before anything else, sino dito may Bible? Pakitaas nga. Sino may dalang Bible? Physical Bible. Physical Bible. Ayan. So youth, ayan. Ako, I encourage you to bring your physical Bible. You know why? Kasi pag nalobat ka, pag anything, maraming distractions sa phone natin. But I urge you to have a physical. Sige, taas natin mga cellphone natin. Ayan, para ma-consecrate na rin. Taas yung mga cellphone natin. Nandyan, may mga Bible app dyan. At kukuhanan nyo mamaya ang mga points dito, no? Sige, let's pray. Father, in the name of your Son, Jesus, we pray, Lord God, that your word will be alive today. Holy Spirit, saturate this place, oh God. Lord, balutan mo kami ng banal mong dugo. Nalalabas ang mga kabataan dito. Pumasok kaming duguan, lalabas kaming hindi natalunan. Pagkus, Panginoon, panalo. Kami ay pinagaling, pinalaya, at hinilo mo, Panginoon. Maraming salamat, Holy Spirit. Just move in this place. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen and Amen. So ngayon po, ang gagawin po natin ay pag-uusapan natin. Sabi mo nga, sacred. Ano ba yung sacred? Sagrado. Sacred and not secret. Okay? So I want us to identify what does really sacred mean. Sabihin nyo nga po, sacred. Okay? It means, sacred means is set apart for God. Sabi mo nga, set apart. Hiniwalay ka para sa Panginoon. Hiniwalay ka hindi para maging
banal lang or maging parang, alam mo yon, bida, hiniwalay ka kasi gusto ng Panginoon, may plano siya sa buhay mo. Amen? He set you apart. So sacred means set apart for God. Sabi sa 1 Peter 1 verse 15 to 6. Everybody, can you read this with me? In 3, 2, 1, malakas. But you also be holy in all your conduct. Mas malakas pa. In 3, 2, 1. But as He called you who is holy, you are also be holy in all your conduct. Sa ibang translation, be holy because your God is holy. But what does holiness means? Ang holiness po, pag sinabi ng pastor, maging holy ka, hindi ka mahirap maging banal. Pag hinawakan ko ba tong Bible na to, do I look like holy? Yes or no? Yes or no? No! Yung Bible yung holy, ako hindi. It does not mean kung mahaba ang buhok ko, kung lagi akong naka-close dress, I am not holy. You know what does holiness means? Living and glorifying God in your life. That's holiness means. Because holiness, God does not demand us to be holy. But God wants us to understand what does holiness means. Kasi pag naintindihan mo na ang kabanalan ng Panginoon, then you will have the desire to live in a holy life. Amen. Sabi mo nga banal. Pag nabuhay ka sa kabanalan, hindi ka tatantanan ng kalaban. Ang kalaban, sino ang kalaban mo? Ang demonyo. Kaya when you choose to live a holy life, there is always a warfare. Kaya banal. Sabi mo banal. Sabi mo laban. Di ba? Pag nabuhay ka sa kabanalan ng Panginoon, hindi ka tatantanan ng kalaban. Kasi may matindi kang laban na dapat ipanalo. Amen. May kausap po ba ako? Amen. Sabi mo sa katabi mo, choose to be holy. Sabi mo, understand the holiness of God. Dito yung context ito, sinasabi ni Peter, Peter was speaking to the believers scattered and pressured by culture. Pinipressure ka ba ng culture mo? Pag wala ka pang boyfriend, hindi ka pasok sa grupo namin. Virgin ka pa? Ano ba yan? Ang corny mo naman, hindi cool yun. Alam mo, ang ginagawa ng mundo, yung sinasabi ng Panginoon, huwag gawin, ang sasabihin ng mundo, okay lang gawin. Kaya pag sinabi ng mga kaibigan mo, okay lang namang uminom, wala namang nakakakita. Hindi totoong kaibigan yan. Kalaban yan. Tama? Kung ikaw nagbabago, tapos yung tropa mo, sasabihin sa'yo, huwag ka na sumama dyan. Holy-holy yan, banal-banal yan. Hindi totoong kaibigan yan. Pero kung yung kaibigan mo, nakitang nagbabago ka, tapos sabi, alam mo, isang araw, magiging katulad mo ako. Gusto ko rin magbago. Totoong kaibigan yon. Amen? Huwag mong susukuan yon. Amen? Kasi ang tao, what makes a person sacred is not what you do. It's who you worship. It's not what you do. It's not where you belong, what church you belong, but who you truly worship. And that's what a person makes a person sacred. Amen. Sacred is love, that is set apart for God's purpose. Okay? Sacred is love siya that is set apart for God's purpose. Hindi lang siya romantic. Ang sacred love, ang sinasabi doon ay consecrated love siya. Nabubuhay sa tama, nabubuhay sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, sabihin mo naman sa katabi mo, secret. Sino dito may mga secret? Di ba? Sino dito yung binabasa mo yung secret files ni Jeffrey Epstein? Napuyat ka na. Na imbis na Bible ang basahin mo, lahat na ng files na binuksan mo. Di ba, when you find out a secret, di ba natutuwa ka? But actually, when you find out a secret, sometimes it defiles your heart. Kasi what is done in secret, in darkness, is not pleasing from the Lord and to the Lord. Amen? Kaya pag may nalaman kang secret, ay oo nga, tama.
Oo, yan talaga yung napansin ko. 'Di ba? Uy, huwag mong sasabihin to, secret lang natin to. Ay, ganyan ka pala. Nade-defile yung heart mo. Pero pag yung sacred, shinare mo, natatransform yung puso ng tao. Pero pag yung secret na masama na ginagawa mo, secrecy na share mo, nade-defile yung isang tao. Amen. So ngayon, what does secret means? Secret in the Bible often refers things that is hidden because they cannot stand the light. In John 3, verse 20 to 21, can we all read this? 1, 2, 3, go. For everyone who does evil hates the light, but whoever does what is true comes to the light. Saan nangyayari ang secret? Pag madilim. Kaya pag magjowa kayo, pag dalawa na kayo, alam nyo pwedeng marami nang mangyari. Di ba pag may ginagawa kang masama, pag may pinapanood kang hindi ka aya-aya, hihintay mo munang matulog ang lahat tapos papanoorin mo siya? Di ba ang demonyo gusto niya lagi sa dilim? Di ba minsan pag depressed ka, di ba minsan pag ayaw mong makikita at makasalamuha sa ibang tao, gusto mo lagi nagkukulong sa kwarto at madilim? Lagi sinasabi sa akin ng mentor ko ito, isolation is the favorite playground of Satan. Once you isolate, sabi ng kaaway, ayan na, nag-isolate na siya. Ngayon, it's my time to play with this person. Ang secret po, ayaw niya ng light. Ang secret, gusto niya ng darkness. Amen? Amen. Tanong, sino dito ang tinago na? Karelasyon mo siya pero tinago ka niya. Kasi meron kayong tatlo pala sa relasyon. Aray ko po. Aray mo. Sino dito, you're in a relationship tapos may kachat siyang iba? Sabi faithful pero tatlo ang dump account. Ang masama, yung dump account niya, nilalike mo pa. Sino ba tong taon to? Ang kulit naman, grabe naman tong taon to, nag-cheat pa. Hindi mo alam kasama mo na pala. Karelasyon mo pala. Secret is something that Jesus does not like. Amen. If a relationship fears exposure, pag inyong in a relationship kayo, pag sabihin, uy, sa atin ng tong relationship na to, matakot ka na, takbuhan mo na, hiwalayan mo na yan. Sino dito naka-experience na tinago ka? Ang totoong relationship, hindi takot na ipakilala ka unang-una sa magulang. Pero bago ka ipapakilala ng karelasyon mo sa magulang, ipapakilala ng Lord yan sa'yo. I-reveal yan ni Lord sa'yo kung sino siya para pag na-reveal na ni Lord yan at buo ka na, matured ka na, nasa season ka na, pag pinakilala mo sa magulang mo, handa mo na ang pakasalan. Amen. Kaya youth, huwag kang magpapakilala ng lalaki o babae sa magulang mo na hindi ka pakakasalan. Amen? Ilang jowa na napakilala mo pero nag-delete ka pa sa IG, nag-delete ka pa. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Mag-delete ka pa ulit. Tapos sabi ng magulang mo, sino nga yung pangatlo dito? Sino nga yung ano? Di ba? Kaya makinig. Kung gusto mong hindi malito ang magulang mo, kung sino lang yung taong ipapakilala mo sa magulang mo, yan yung taong nilaan ni Lord para sa'yo. Amen po ba? And dito po, gusto ko lang ipakita sa inyo, ayaw ng Panginoon ng secret. Ayaw niya ng secret love. Gusto niya ng sacred love. Alam mo bakit gusto niya ng sacred love? Kasi yung love niya, hindi base sa lust, hindi base sa emotion, hindi base sa kilig, kundi base kung sino siya. He is the author of love. Amen. God is love. Amen. Sacred love comes to the light, but secret love avoids accountability. Say mo, accountability. Pag walang accountability yan, kung kayo ay mag-girlfriend, boyfriend, and you lack accountability, then that is secret.
Kaya kayo may accountability group para if ever anything that comes in between, temptation comes, you have the time and, to spare that moment to share. Kasi pag may accountability, may magre-rebuke sa'yo, may magre-remind sa'yo. Amen. Pero pag wala ng accountability, kabahan ka na. Baka kasi paglaruan ka ng demonyo. At tumulay ko sinasabi sa mga youth namin, ako may tiwala sa inyo, pero sa demonyo wala akong tiwala. Tama? Ba't mo pagkakatiwalaan yung demonyo? Demonyo nga siya. Sabi ng demonyo, ouch. He is the father of all lies. He is a deceiver. Amen. Kaya naman wag mong pagkakatiwalaan ng demonyo. Amen? Secret love says, basta tayo lang, okay na. Huwag mong sabihin sa iba. Basta mahal kita, yun na yun. Okay? But, sacred love says, Lord, be the center. I want accountability. I want blessing. And I want purity. Amen? Lord, I want a blessing. Gusto ko ng blessing sa magulang. Gusto ko ng blessing sa pastor, sa leader. Pag tinago mo, pag tinago ka, hindi worth fighting for yung relationship na yun. Because Jesus did not fought you in private. He fought you in public. He died publicly for you. Then live publicly, glorifying the Lord for Him. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, you are worth fighting for. You are worth fighting for. Amen? That is why sacred love is proud to stand before God. Kaya mo magtaas ng kamay. Kaya mong lumuhod sa Panginoon. Amen. Kaya mong mag-share. Love is not proven by physical closeness. Hindi dahil close kayo, love na. Pag hindi mo ko hinag, hindi mo na ako love. Hindi ganon. Love is not proven by holding hands. Love is not proven by sex. Tandaan nyo yan. Hindi porket nakipag-sex sa'yo, love na. Minsan ninakawan ka lang. Mas iiwan ka. Sex is beautiful. Amen. Sex shouldn't be secret. Sex is sacred. Amen. Regalo yan sa mag-asawa. Tignan mo, dahil sagrado siya, ginawa ng demonyo. Pinasama niya. Okay lang makipag-sex kahit hindi pa kayo mag-asawa. Wala namang mawawala. Merong mawawala. Alam niyo mawawala, hindi lang yung purity mo. Yung blessing na nakalaan para sa'yo at sa next generation mo. Kaya maraming naging product ng broken family because of untimely sex. Because of sex outside marriage, kaya maraming broken family. Pero pag natamang konteksto nyo ginawa ang sacred sex na yan, yung generational curse ng broken family, it will end with you. Amen? And it will continue, Hindi lang yung after generation, pati yung former generation can be a blessing too. Amen? Love is not proven by physical closeness, but love is proven by spiritual leadership. Sabi mo, spiritual leadership. Hindi dahil pogi siya, okay na. Sinasabi ko sa mga youth namin, dati, pag season mo na, pwede ka na mag-relationship. Pero na-realize ko, what if season mo na, pero kung hindi ka pa spiritually mature, masasayang yung season mo. Amen? Dapat pala, ang i-aim mo, hindi yung season mo, ang aim mo, maging spiritually matured ka. So that when the season comes, you are ready to pursue the right person. Amen. Boys, makinig. You don't pursue someone kasi maganda. You pursue someone because you know that you are already healed and God has already positioned you to be a man after God's own heart. Amen. Girls, makinig. Habang hinihintay mo ang tamang tao para sa'yo, tandaan mo, hinihintay ng Lord na magpatama ka muna sa Kanya. Kasi our Heavenly Father, ito yung natutunan ko, sa Hebrew culture, yung father mismo, yung tatay, sina Abraham, sina Laban, sila mismo ang naghatid ng anak nilang babae sa mga mapapangasawa nila.
Because a father will never bring his daughter to someone who will hurt her. Tama. Ihahatid lang ng ama ang kanyang anak na babae sa lalaking alam niyang sigurado at may takot sa Diyos. Tama. Kaya girls, while you wait, serve. While you wait, pray. Amen. Kahapon po, pure intentions kami, nagkaroon din kami ng ganito. First time nung iba nagsusulat, Dear future husband, dear future wife. Sinusulatan mo, wala pa. If you want to be a faithful wife and a faithful husband, ngayong single ka, pwede ka na maging faithful wife. Huwag mo ibibigay yung oo at I love you mo kung kani-kanino tapos sa asawa mo tira-tira na lang. Hindi. 'Di ba? Ibibigay mo yung first I love you mo sa taong alam mong nilaan ni Lord para sa'yo. Amen? Doon pa lang faithful ka na. Amen? Faithfulness is not defined inside the relationship. Sometimes faithfulness, kahit wala ka pa sa relationship, and you've been faithful doon sa future at nilalaan ni Lord sa'yo, ang ganda ng reward ni Lord para sa'yo. Sino gusto ng magandang reward? Pakitaas ang kamay. Then wait. Amen. Kasi dito, again, sa secret, tandaan nyo, hindi mo kailangan itago ang taong will ni Lord. Kung talagang nilaan ni Lord yan sa'yo, hindi mo kailangan itago. Amen! Sabi mo sa katabi, wag mo itago. Sabi mo, ilabas mo na siya. Baka nasa bag mo. Hindi mo kailangan itago. Because if it's from God, read this one, if it's from God, it will be covered by the blood. It will be protected by the blood. Amen. But if it's from flesh, it will be, tatago mo siya. Tatago mo siya. Unang kasalanan sa Garden of Eden, ano ang ginawa ni Adam at Eve? They hid. Nagtago. At sinasabi ng Panginoon, where are you? Ito ang sweet kay Lord. Kahit puno ka ng kasalanan, kung kahapon nag-fail ka, kagabi nag-fail ka. Kung wala naman naghanap sa'yo, kung nagtatago ka man sa dilim ngayon, meron pa rin Diyos na maghahanap at magsasabing, where are you? That where are you is not a sound or a question of condemnation, but a search of love for restoration. Amen? Yung nagkasala ka, tapos sa church mo walang naghanap, pero si Lord hinanap ka. Kaya niya nga iwan yung 99 na sheep para lang hanapin yung nag-iisa. Ikaw at ako yun. Hinanap niya tayo. Amen? And today, nandito ka kasi hinahanap ka ni Lord. Good thing you show up. Because every time if you feel like not showing up anymore, God will always show up for the one who's trying to run away from the Lord. Sabi ng Panginoon, mag-show up ka lang, anak. Amen? I want us to declare this. Purity is not boring. Hindi boring ang purity. Amen? Because purity is powerful. The more that you live pure, the more that you will be powerful enough to fight temptations. Amen po ba? Amen? I want us to listen to this. Pakibasa nga po ito. Jesus, pakibasa po ito. 1, 2, 3. He loved you publicly on the cross. Kaya pag mahal mo si Jesus, huwag mo din siyang itago. I-share mo siya. Amen po ba? That's what the Lord has led me to share before I share my testimony. Pero bago ko i-share yung testimony, may tanong ako sa inyo, kamusta puso mo? How is your heart? Kamusta puso mo? Tanongin mo yung katabi. Anong color ng heart mo today? Is this kind of heart you have? Is this the kind of heart you have? Closed, rotten, wounded, hopeless? Cold heart? Is the kind of heart you have? Anong puso mo dyan?
Alam mo, kung tatanungin niyo ako, this is all my heart. This has been my heart for how many years? And I want to tell you, my life hasn't been easy. To make the long story short, send ko na lang yung link. Okay lang, send ko na lang. Panoorin niyo na lang. But, we know we have a time constraint, but you know what? Si Pastora, si ate, I am very pasaway. Lumaki ako sa Christian church. But it does not mean na lumaki ka sa simbahan, may personal ka ng relasyon sa Panginoon. Hindi ng lahat ng malapit kay Kristo ay malalim kay Kristo. Amen. Hindi ng lahat ng lumaki ng simbahan ay totoong tapat sa Panginoon. Amen. And ganun ako, buhay na patotoo ako niyan. Kasi at the early age, naging pasaway ako, naging rebelde ako. Lumaki ako sa Dubai, UAE. Doon ako lumaki. Doon ako nag-aaral. Naging pasaway ako dahil hindi ako nakaramdam ng tamang affection, affirmation, and right attention sa magulang ko. Naghanap ako sa barkada, sa alak, sa yosi. Lumakas akong magyosi, lumakas akong uminom. Nabubugbog ako ng magulang ko. Hanggang sa pinauwi nila ako ng Pilipinas. Nag-third year and fourth year high school ako dito po sa De La Salle Araneta University po, no? So napatira ako dito sa Caloocan, sa bagong barrio sa tita ko. And everything went into mess. My life was a mess. Simply because I didn't know I have a secret anger and rebelliousness towards my parents. And this what happened to me. Pag ikaw pala ay nabubuhay sa secret anger, unforgiveness, and bitterness sa Panginoon, sa pamilya mo, tsaka sa sarili mo, it will lead you to sin. I thought I have real friends. Sa UAE at the age of 16 years old, hindi ako nakapag-aral, nagtrabaho ako agad kasi ang nanay tatay ko umuwi dito sa Pilipinas. Galit ako sa Lord, galit ako sa magulang ko. At an early age, bakit kailangan ko pagdaanan yon? But you know what happened next? Sobrang pasaway ko. Kahit kay Lord tumalikod ako. January 29, 2011, that is a turning point of my life. Hindi ko pinangarap maging pastora. Hindi ko pinangarap maghawak ng mikropono. No, it's never in my dreams. But I know God has already set me apart for such a time as this. Ano naging turning point ko? Pasaway, maybe ikaw pasaway ka din, pasaway din ako, lahat tayo. Pwede mong itaas yung kamay mo pero nagkakasala ka mula sa 1 linggo. Kagaya mo rin ako, kagaya din ako ng mga normal na tao. Pero para matigil ang sinagad ko yung kasalanan sinagad ko. Pag sinagad mo yung kasalanan, may hangganan yun. January 29, 2011, there I found out sa isang party na may lalaki nang nakapatong sa akin na hindi ko nararamdaman. Ibig sabihin, ako po ay na-drug at na-rape po sa Dubai, UAE. I was 20 years old that time. Buti na lang nakaalis ako sa lugar na yun kundi magagang rape ako. Pag uwi ko sa bahay, pinagchat-chat ko yung lalaki, pinagmumura ko siya. Ang nakuha ko lang sagot niya, please, huwag mong sabihin sa asawa ko. Hindi niya inamin, hindi niya rin dininay. And that very moment, I heard a voice. Ang dami kong pasa. I heard the voice. Sabi ng voice na yung magpakamatay ka na, Krisha. Krisha, magpakamatay ka na. Magpakamatay ka na. Ang lakas-lakas. Totoo yun. Nasa shower ako. Lahat kita ko yung pasa ko. I was scrubbing my body. Lahat ng pasa hindi matanggal. Hanggang naririnig kong boses, magpakamatay ka na. Kinuha ko yung maraming gamot, 17 pieces of antibiotics, ininom ko, 500 milligrams. I drank everything. And after 4 years, nagpray ako ulit. Ang sabi ko sa prayer ko, Lord, patawarin mo ko dahil kukunin ko ang buhay na to na ikaw nagbigay. Lord, I'm ready to enter hell. I don't deserve heaven. Sorry for my word, Lord, pero ang kapal naman ng mukha ko. No, ang saya-saya ko sa mundo, hindi man lang ako makatawag sa'yo. Ngayon na-rape ako, tatawag ako sa'yo. Sige, Lord, I'm ready to enter hell. I was crying and I said, Lord, hindi ko na kaya. And that very moment, nung sinabi ko hindi ko na kaya, tumawag yung ate ko. Nagpasundo siya sa akin. Sabi ko, bad trip naman to, nag-e-emote ako dito. Tapos magpapasundo, pero okay lang yon. Sige, baka last na to.
Pagkasundo ko sa kanya, hindi niya alam na rape na ako, papakamatay na ako. Sabi niya, ba't ganyan na yung tsura mo? Sabi ko sa kanya, wala kang pakialam. Pero alam mo yung feeling na sa loob ka, habang nagdadrive ako, gusto kong sumigaw, ate, na-rape ako, ate, gusto ko na magpakamatay. Pero natatakot ako magsumbong kasi baka hindi ako paniwalaan. Natatakot ako magsabi kasi baka sabihin, ikaw kasi kasalanan mo yan. I kept it inside. Walang nakakaalam. I kept that secret for how many hours? And sabi ko, Lord, ano ba tong gamot na to? Lahat na sa lalamunan ko, expired ba to? But hindi gumagani pa ako namamatay. Baka dapat nakahiga ako, but baka it takes time for me to die. But pagdating ko doon, habang naglalakad ako, papunta ako sa kama ko, may narinig akong boses. Ang sabi ng boses na yun, hindi ko makakalimutan. Ang sabi ng boses na yun, anak, kasama mo ko, lumaban ka. Nung narinig ko yun, halos akong umiyak. The enemy will call you by name and will tell you, kill yourself. But I thank God that I have a good father who did not call me by name but called me by my identity. I am your child. Anak ako ng Diyos. Amen? You know what saved me also? When I said the word, hindi ko na kaya. Kasi hinihintay lang ni Lord na sabihin mong hindi mo kaya. Kasi the moment na sabihin mong hindi mo na kaya, sinasabi mo kay Lord, sasabihin ni Lord sa'yo, sige, ako na anak. Hinihintay ko lang naman. Ngayon, ilang taon kang nagtitiis in secret na sinosolo mo yung struggle mo, sinosolo mo yung problema mo, ilang taon, ilang linggo na. Baka ikamatay mo yan. Hinihintay lang ni Lord. Lord, ayaw matapos ayaw mo namang isuko. Akin na. The moment sabihin mo na hindi mo na kaya, then the Lord will take you by His right hand. Will carry you. Anak, laban ko to. Amen? Sasamahan kita. Amen. With all of what happened, nagsampa ko ng kaso sa lalaki. Tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior. Hindi na mula isip hanggang puso na kasi tandaan niyo po hindi dahil nag-sinner's prayer ka, totoong tinanggap mo na si Lord. Ang totoong tinanggap si Lord as the Lord and Savior, yung may pagsuko sa Panginoon. Amen? May totoong pagsuko. May picture po dyan, ganito po yung buhay ko nung wala si Kristo. Yun po. Diba? Pasaway. That's my life without Christ. But the moment I learn how to surrender, that's the moment I learn how to forgive. Sabi mo nga, forgive. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Amen. Ngayon, nung naghasa ko ng forgiveness sa Panginoon, Lord, what do you want me to do? Alam mo, sabi ng Panginoon, patawarin mo yung lalaki. Tanong, madali po bang magpatawad? Yes or no? Lord, bakit ko papatawarin yun? Wala pa nga 3 buwan. This is April. Sabi ng Panginoon sa akin, bakit? Sino ka para hindi magpatawad? Ako nga, Diyos, nagpapatawad at paulit-ulit na nagpapatawad. Sino ka pa para hindi magpatawad? And the first time at first person, I said, I forgive you. Para ako nagsispeaking in tongues, hindi ko mapigilin yung bibig ko, is yung pangalan ng lalaki. Lahat ng friends ko, inabandon na ako. Sabi ko, Lord, sino pa papatawarin ko? Sino pa? And sabi ni Holy Spirit, forgive yourself. And that's I realized, it took me a while to forgive myself. Kasi ang totoong kalaban at galit ko pala, is yung sarili ko. Unfair, no? Rapist ko, napatawad ko. Sarili ko, hindi. Pero nung sinabi ko, Lord, tulungan mo akong patawarin yung sarili ko. Kasi bata pa lang pala ako. I hated myself. Bata pa lang ako, sinasabi ko, bakit ba ako nabuhay pa? I'm spitting curse over my life that I have to renounce it too. Wala tayong kapangyarihan para patawarin ng sarili natin. We just have to declare it. You don't have the power to forgive, but you have to declare that you're already forgiven. You are already forgiven. Amen. To make the long story short, yung lalaki na kulong siya. Lo and behold, ako rin po, hindi na ako victim. Nabaligtad na ako sa kaso.
Ang sabi, prostitute ako. Kaya pareho po kaming nakulong. Kaya may nakita kayong picture kanina sa kulungan? Nandito ako sa Pilipinas. Nakulong ako sa Al-Awir Central Jail ng 1 month and I was deported here. And honestly speaking, one of the best experiences of my life was being in prison. Kasi sa likod ng rehas, ng bilangguan, doon ko natagpuan ang tunay na kalayaan. Si Kristo ang naging kalayaan ko. Maraming taong nakalaya dyan sa labas ng rehas, pero silang tunay na bilanggo. Pero sa likod ng rehas, natagpuan ko ang calling ko. And I'm not called to be a pastor. You know what my calling was? Sabi ni Lord, I will send you and you will serve. Walang posisyon. Maglingkod ka lang. Sasamahan kita. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? I have these 2 words before I end. I have these 2 words that I will share to you. The word surrender and obedience. 2 words that became 4. In every surrender, something has to end. And in every obedience, something must die. Ilang beses ka na nag-surrender pero bakit patuloy pa din? Kasi hindi natatapos. In every surrender, something has to end. It ends with you. So that broken family, dysfunctional family, rape, depression has to end. And in every obedience, something must die, and that is your flesh. Kaya pala hirap kang sumunod kasi buhay pa ang kagustuhan mo. Pero pag natuto kang sumunod sa Panginoon at mabubuhay ka sa kanyang kaluwalhatian, hindi ka na mahihirapan sumunod. Amen po ba? Amen? And you know what? Hindi ko akalain magpapastor ako. My ministry was in prison. New Bilibid Prison, sa correctional, sa BJMP. And I did not imagine that my life will be featured in last 2021 sa Magpakailanman GMA 7. Si Kailin Alcantara gumanap. Kung natatandaan nyo, blonde yung buhok niya noon. That was my life story. And sa 700 Club, sabi ko, Lord, bakit nafe-feature yung life story ko? Para ba maging sikat ako? Hindi. Kasi ang inano sa akin ni Holy Spirit, ang kwento mo, kung gusto mo magkaroon ng kwenta ang kwento mo, dapat si Kristo ang bida sa kwento mo. Amen? Amen po ba? Hindi ikaw. Magkakakwenta lang yung kwento mo kung si Kristo ang bida dito. Anong kinalaman na ito? Alam niyo po ba, before I was raped, I was a victim of a secret relationship. Yung lalaking last na naging boyfriend ko or my ex-boyfriend, tinanggap ko na lang matago ako kasi may 5 babae pa siya. And okay lang yan. I've been preserving my purity, but this guy who is not worth of anything else took that away from me. Then I got raped. And after this redemption, 15 years akong naging single. And with that 15 years, hindi ko iniwan, hindi ako naiwan, hindi ako na late, pinaprepare pala ako ni Lord. Amen? 15 years as singles, hindi ako nade-delay. I'm 36 by the way. But you know what? Akala ko magiging man-hater ako, akala ko hindi na ako magkakapamilya. Pero tinuturuan lang pala ako ng Panginoon maghintay sa tamang panahon. Hindi ako mag-aasawa kasi sa tamang edad na ako. Mag-aasawa ako kasi nasa tamang tao na akong dadalhin ng Panginoon. Amen? Tamang tao, tamang paraan na ibibigay ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ito, tinigil kong maghabol, tinigil kong mag-assume, nag-focus ako for 15 years. And you know what? Last October 10, 2025, I said yes. Ayan na po. Etong guy na to, ayan, si Ray, he's not the man of my dreams, not even the man I prayed for. Kasi kung binigay ni Lord yung gusto ko, magyayabang ako. Pero ang binigay ni Lord yung kailangan ko.
who can lead me, who can support me in my calling. He's not a pastor. I thought pastor rin na mapapangasawa ko. Pero siya ay isang man of God. Amen? October 10, sinagot ko siya. November 10, nag-propose. March 11 po, kakasal kami. Pag ang relationship ay galing kay Lord, hindi na pinapatagal. Amen? Mag-iipon pa kami. Kaya ang hashtag namin sa kasal, we want to share it with you publicly. Ayan. Answered prayer ni Krisha. You know why? When you wait for the right person, know that you are the right person for the right person. Ibang story na yon, next time na yon. But today, gusto kong sabihin sa inyo, mahal ka ng Panginoon. Kahit napakarumi mo pa sa harapan mo, sa mata mo, ang tingin sa'yo ng Panginoon, anak pa rin niya. Kahit kahapon nagkasala ka, kahit kagabi, kahit kanina, hindi ka niya titignan na kalaban. Tinitignan ka pa rin niyang anak. Kasi sapat na yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran mo ang kasalanan mo, binayaran ka na. Tinubos ka na ng Panginoon. Amen? Can we all stand? Thank you, Jesus. Can we just close our eyes? Come on, youth. And just close your eyes with me. I'm just led to do this. I know we do not have time anymore, but let's just close your eyes. Lahat po, pikit po tayo. I've seen a lot of people who've been tearing up. Maybe hindi dahil nakarelate ka, maybe dahil naramdaman mo ngayon, tanggap pa pala ako. Tatanggapin pa pala ako. Come on, just close your eyes. Honesty will lead you to your healer. I will not look at you with condemnation, but I will look at you with compassion as Jesus did. Ngayon, itataas mo yung kamay mo kung ikaw ito. Just close your eyes. Okay? Just be honest. Kasi ngayon, hindi lang about love, purity, marriage ang pag-uusapan natin. Today, we're gonna talk about freedom, healing, deliverance. Sa pagpikit mo, ngayon aamin ka kung ikaw ito. Huwag kang matakot because you're in a safe space, in a safe place. Kung meron man nakabukas ang mata dito, ako yun at ang pastor nyo. Even if ikaw leader ka dito, you can close your eyes. Just be honest to the Lord. Even my team will close your eyes. Kung nasa audio po kayo, you can close your eyes and just be part of this. This is not just for the youth. This is also for you. It's time for you to receive so that you can release something to the Lord. Sino dito, galit ka sa sarili mo? Taas mo yung kamay mo. Do not look around. Just close your eyes. Thank you for being honest. Put down your hands. Sino dito, you hate yourself? Every time natutingin ka sa salamin, naiinis ka. Close your eyes. Thank you for being honest. Sino dito, nagsastruggle ka sa lust? Come on, be honest. Thank you for being honest. Sino dito, kahapon, kanina, or even last week, it's been a year, you've been keeping this, you have these suicidal thoughts. Tumalon, magbigte, naglalaslas, meron ka nun. Renounce mo yan ngayon, taas mo yung kamay mo. Taas mo yan in Jesus' name. Thank you for being honest. Sino dito, you were physically abused by your parents? Nabugbog, napalo. Kala ng iba, okay lang. Thank you for being honest. Sino dito maglalakas loob at magiging honest? You were once sexually abused. Nahawakan ng molestya. Takot kang magsabi, pero ngayon lalaya ka. Lift your hands. To be set free. In Jesus' name. No longer living in secret. Sino dito, minsan kinu-question mo ang Panginoon. Nagtatampo ka kay Lord, Lord, bakit? Lord, bakit ako? Thank you for being honest. Sino dito may tampo ka sa nanay mo? You have issues, galit. You can forgive your mom.
iniwan, kinalimutan. Lift your hands in Jesus' name. Thank you for being honest. Sino dito may tampo ka sa daddy mo? Baka siya pa ngayong unang nakasakit sa'yo. Siya pa nga unay nang iwan. Hindi mo mapatawad. Hindi ka man lang nakarinig na I'm proud of you. Hindi ka man ka nakarinig ng I'm sorry. Sige, taas mo yung kamay mo. Kasi every time na tinataas mo yung kamay mo, sinasabi mo, Lord, tulungan mo ko. Lord, sa'yo to. Sino dito hindi ka masaya sa season mo ngayon na nag-aaral ka? Kasi you're being pressured. Thank you for being honest. And sino ngayon handang lumuhod at sabihin, Lord, patawarin mo ako. Sino dito ang gustong humingi ng tawad sa Panginoon? Sa marami pang kasalanan na hindi nabanggit, ngayon lumuhod tayo. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Isang pag-amin, one gesture ng pag-amin. Sige, isa-isahin mo yung mga kasalanan na yan. Magsumbong ka kay Lord. Kasi ngayon, ama mo siya. He is your Father. Isa-isa, Lord, ito yung ginawa ko. Lord, walang nakakakita, naglalaslas ako sa risk ko. Walang nakakakita, pero Lord, patawarin mo ako ngayon. Lord, patawarin mo ako. Lord, palayain mo ako. In every pornographic act, forgive me, O God. Every form of masturbation, forgive me right now in the name of Jesus of Nazareth. Lord, forgive me, Lord God, forgive me. I've been hiding secrets right now. I've been a hypocrite, Lord God, forgive me, Lord. Lord, forgive me, nagiging outlet ko ang ministry para itago ang kasalanan ko, ang struggle ko. Sorry, Lord. And today, release forgiveness to yourself because God has forgiven you. Sabihin mo, Lord, I forgive myself today. Sabay-sabay, sabihin mo, Lord, I forgive myself today. Lord, forgive myself today. Lord, I forgive. Lord, pinapalaya ko na yung sarili ko sa galit, sa puot, sa insecurities in Jesus' name. And today, release forgiveness to your parents. Hindi pa man sila nagsusorry sa'yo, pero ikaw ang unang aabot. Patawad ko po sa Sige, pangalanan mo, Lord, lahat ng mga tao, lahat ngayong patawarin mo yung lahat ng taong nanakit sa'yo, nambuli sa'yo, nagbetray sa'yo, nag-abuse sa'yo, physically, emotionally, mentally, even sexually right now. Release those names. Release it. Banggitin mo, isa-isa ang pangalan lang. Sasabihin mo, Lord, I forgive. Kahit hindi niya deserve, I forgive. I was once, did not deserve forgiveness, but you gave forgiveness. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Pastors, can we just pray for them and just minister to these people? Thank you, God. Our leaders, maraming dinideliveran si Lord ngayon. Roba kadaray bara shikaya raba sikaya raba. Thank you, Lord. Lord, maraming basag ngayon, Panginoon. Maraming nagkukunwaring okay lang. Now you can cry out to God. You can cry out. You can cry out. Jesus' name. Kurabasikaya rabakarababa. Ask the Lord for healing. Ask the Lord for healing. Come on, in Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. If you want to be set free, sabay-sabay tayong sisigaw ng Jesus. At ang pagsigaw mo ng Jesus, isigaw mo na lahat, kasi ngayon malaya ka na. On my count, you will shout Jesus from the top of your lungs.
Because today is a day of freedom. In 3, 2, 1, shout Jesus! Jesus! Mas malakas ka! Jesus! Come on, speak his name! Speak his Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Can I invite everyone to stand? Let's be sing this song. This is our response to the Lord. Hindi ka nandito para kiligin, nandito ka para palayain ng Panginoon. Come on, Jesus. Bawat patak ng luha Gabi mong panalangin ang awiting ito. sa aking kahinaan, Thank you, Jesus. sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Sa bawat tanong ng buhay. Come on, sing. Sa bawat tanong ng buhay, Come on, sing it from your heart. suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Come on, sing from your heart. Sing from your heart. O Jesus, ika'y nariyan. Come on, you the blaze. Come on, you say this. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabag, Thank you, God. sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong Come on, just lift up your hands. presensya. Itataas ang aking mga kamay Come on, sing for the sa Lord. Diyos na mahabag, Wala nang iba, Lord, kundi yung pusong sa pasag. aking natunay. Alay ko sa'yo. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi, sa ating natunay. O ang alay ko What is it? ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko. Everybody! Suriin mo ang buhay ko. Come on, say it! Hindi na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko. Come on, mas malakas! You say it! Suriin mo ang puso ko. Ang iyong Hindi na nais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko. Hindi na nais ko Ang iyong kalooban, Panginoon!
na mahabagi sa tinatunay. O ang alay ko ay pusong basag. 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 Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itaas ang ngalan niya! Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay. Lahat ng pinagawa ng Panginoon! Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila. One more time! One more time! Itataas ang ngalan mo, Hari. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila. Everybody shout, Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri. Hallelujah! 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 Sa buong may kawayan, Panginoon! Ng bawat kabataan! Come on, mas malakas! Come on, mas malakas! Hallelujah! Hallelujah! Let it arise! Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka Come on, for the last time! Shout it out! Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka na. Come on, lift your hands, lift your hands, lift your hands. Come on, lift your hands kahit mahirap. Kahit alam mong talunan ka. Itaas mo yung kamay na yan. Itaas mo na pinakamataas. Minsan ang dalawang taas ang kamay, hindi pagsuko. Kung hindi sinasabi mo, Ama, kargahin mo ako. Ama, karga, Lord. Pupurihin kita kahit mahirap. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka na. Ikaw, Jesus. Aming Diyos at tagapagligtas. Ikaw, Jesus. Pinupuri ka na. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Sabay-sabay nga po tayo. Sabihin mo, Panginoon, Lord, today, I want to renew my commitment with you. I am healed. I am set free. I will no longer live in secret, but I will live in total
surrender. Jesus, Jesus. you are my Lord. You are my Savior, the lover of my soul. And today I declare, you are my first and my only love. I love you, Lord. Holy Spirit, convict me, remind me that this body is a temple of my God. I surrender everything in Jesus' name. Amen. Father, I thank you, Lord God, for today. Thank you for this church. I know, God, someone here got freed from that darkness. Meron isa dito dapat magpapakamatay na, pero he or she chose to show up today. May namatay today. Yun yung flesh. Yun yung past. Yun yung bulong ng demonyo ang namatay. Ang namatay today, depression. Ang namatay today, oppression. Kasi lalabas ka ngayon ng buhay, malakas, pinalaya, pinagpala ng Panginoon. Thank you, God. At nilinis ng Diyos. Father, we give you glory, honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray and everybody say, can you just hug someone? Hug someone. Sabihin mo, I am proud of you. Go to your leaders. Go to the person na nag-invite sa'yo. Sabihin mo, I appreciate you. Come on, yakapin natin ang bawat isa. Sabihin mo, I'm proud of you. Sabihin mo,